Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maamin na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging mahiyain ay bahagi ng ating pananampalataya. At ito ay isa sa mga natatangi at marangal na katangian sa Islam. Subalit, ang pagiging mahiyain ay hindi dapat maging hadlang sa pagtatanong hinggil sa Islam o sa pagsasaliksik ng kaalaman. Sapagkat ang pagiging mahiyain dito ay kasuklam-suklam at hindi matututo ang isang taong mapagmalaki at mahiyain. Sa isang mapapanaligang hadith na iniulat ni Imam Muslim, sinabi ni Aisha, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni'man nisaul ansar. Ang pinakamahusay sa mga kababaihan ay ang mga kababaihan ng ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya ay yas'alna anid din wa yatafakkahna fih. Ang kahiyan ay hindi makakapigil sa kanila na magtanong tungkol sa relihiyong Islam at makakuha ng malalim na pangunawa dito. At sa isang mapapanaligang hadith din na iniulat ni na al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, dumating si Sulaim kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haq." O sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan si Allah ay hindi ikinahihiya ang katotohanan. Fahal alal mar'ati al-ghasal idha ihtalamat? Obligado ba maligo ang isang babae kapag siya ay nanaginip ng sexual? Sinabi ng propeta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Oo, kapag nakakita siya ng mga palatandaan ng likido. Kaya huwag mahiya magtanong hinggil sa mga usaping may kinalaman sa Islam, sapagkat ito ay isa sa mga gawaing kalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith na iniulat ni Abu Dawud at Al-Baihaqi, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna shifa'ul 'i as-su'al." Katotohanan, ang lunas ng kamangmangan ay ang pagtatanong. Patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam.